Amen. Good morning po. Pakingitian po yung katabi mo ngayon. Yeah. Sige, sabihin mo sa kanya, salamat sa Lord at nandito ka ngayon. Amen. Yan. Sige po. Sabihin mo sa kaliwa, sa kabila naman, sabihin mo nasa tamang lugar ka. Yan, okay. No po. Salamat sa Lord. Nga pala may mga bisita ho tayo na nandito. Dahil ngayon po ay kaarawan ng aking pong pinakamamahal at and birthday po ni Hannah. At the same time ay pasasalamat na rin po ng aming pamilya sa Panginoon dahil tunay po na naging tapat po siya sa amin. Talagang yung pagpapala ng Lord ay pinaranas niya po sa buhay namin, lalo na po sa mga anak ko. So kaya po, pasasalamat sa Lord dahil very special tong year na to sa amin. Daming ginawa ng Lord. Yun, nakagraduate na sa wakas yung panganay ko. Ayan, talagang ever supportive yung kanyang mga kaibigan po yan. Mga si po ni Hannah. Okay, at the same time, ano pa ba? Yung pagkapasa rin po ng aking asawa sa Let, no po. So, salamat sa Lord. This year rin po. Tapos si Carl, no, graduate rin po ng senior high school. At the same time, ay magbe-birthday na rin ako, kaya all in one na daw, sabi ho nila. Kaya po may konti hong lunch. Kung hindi naman ho kayo nagmamadali, ay welcome po kayo. Kahit tigkakaunti ho ay mag-fellowship po tayo na po, sa after po ng service po natin. And again, salamat sa mga kaibigan. Yung mga first timer po, lahat nandito ngayon, medyo marami-rami hong mga invited po ngayon. Mga kaibigan po ng anak ko, kaklase po sa high school. Yung mga tsahin ko, nandyan, tsaka pinsan ko. Ano pa ba? Kapatid ko, pamilya po, ayan sila, Kuya Jim, nandiyan rin po sa likod. At the same time, mga co-teachers po, talagang pinag-andaan, pinag-imbitan namin ho talaga itong araw na to. No po. So, salamat sa Lord. Nawa ay pagpalain ho tayo ng Diyos. Alam ko marami hong dahilan bakit tayo nandito. Pwedeng napilitan ka lang, well, no choice, parang ano. Pero one thing for sure, mahal kayo ng Lord, meron siyang gagawin sa inyo at matagal na ho namin kayong pinapanalangin, no po. At kasama ho kayo sa aming panalangin sa simbahan pong ito. At sa ilang announcements ay may classes, tama ho ba? And, wala daw. Wala daw muna classes kasi, sorry. By next week ay start po ng ating pong CGR Fellowship. CGR Fellowship. So yung ating pong monthly na CGR Fellowship ay meron ho tayo next Sunday. At the same time, yung ating pong Living Waters, pakihintay na lang po yung announcement kasi medyo kakaroon ho tayo ng konting adjustment or problem po sa number of participants. Kaya po kaya gaya ho nung napag-meetingan natin last week, no? Kasi baka nag-expect ko yung iba, i-announce pa ho namin pong muli, baka finally by next week, i-announce po namin yung decision po ng Living Waters kung itutuloy po yung run ng program this year o baka next year na lang. Okay ho? Sa mga, lalo na yung mga na-interview po last time. Okay, tayo po ay manalangin. Minsan pa, dumulog tayo sa Lord in prayer. Lord, salamat Panginoon muli sa pribilehiyo po na masamba po namin kayo, maawitan namin kayo, at kami po bilang inyong mga anak ay magkakasama na, Lord, hindi lang po mag-fellowship sa lugar na to, but even, Lord, for us to learn your word. Kaya po hiling po namin, Panginoon, ang tulong nyo, Panginoon. We pray for the power of your Holy Spirit, Lord, na siya pong tumulong sa amin upang maintindihan namin yung mga nais nyong sabihin sa aming mga puso, sa aming mga buhay po ngayon. Alam ko po, Panginoon, na hindi po aksidenteng nandito kami ngayon, maging sila po na nanonood sa kanila po mga tahanan, Lord. Alam ko po na niloob nyo na sila po'y makasama namin sa panambahan pong ito. And Lord, we continually declare, God, na ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal at yung iyong kapangyarihan ay patuloy nyo pong iparanas, Lord. Tunay po, O Diyos, na hindi kami uuwi, Panginoon, ng lugar na ito na hindi po namin kayo naranasan, hindi namin kayo napakinggan, at hindi po
hindi po kami napalapit sa inyo ng higit pa, Lord. That's why we ask God na ang yakap nyo ay ipadama nyo po sa amin sa araw na to, sa lugar pong ito, Panginoon. At Lord, we rebuke, Lord, ang lahat po ng mga kasinungalingan ng kaaway, lahat ng mga panggugulo, mga distraction, at anumang po mga banta ng kaaway para hindi namin kayo makita, hindi namin kayo marinig, at hindi namin kayo maranasan. Lord, winawaksin namin po lahat po ito. And Lord, we pray, God, for your angels to be with us. We pray for the power of your Holy Spirit to manifest, Lord, in this place at maging sa mga buhay po namin. Maging sila po na nanonood sa kanilang tahanan. And even, Lord, yung aming po mga naimbitahan sa araw po na ito. Salamat po sa buhay nila. Pagpalain niyo po sila, Lord. Itong aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Pwede bang palakpakan natin ng malakas po ang Panginoon? Amen, yan. So, salamat sa Lord. Last 2 weeks ago, nagsimula po tayo. Again, parang accidental series po yung pinagaan natin every Sunday sa church. The first Sunday of September, diniscuss po natin yung kahalagahan po ng pakikibahagi, lalo na po sa gawain po ng Panginoon. Pangalawa, second Sunday, diniscuss po natin yung kahalagahan po ng pagiging malapit po sa Diyos. No po? That's why yung mga hindi po nakapanood, hindi naka-attend ng service at last time, we encourage you to please, pwede nyo hong balikan sa Facebook, no po, at sa YouTube. Ang alam ko, uploaded po lahat yan. At ngayon po ay pag-aaralan po natin yung pinamagatan ko pong kahalagahan ng maayos na puso. Sabihin nga natin, kahalagahan. Mas malakas, sigaw po natin, kahalagahan. Sabihin naman po natin, maayos na puso. Yan. Alam niyo, totoo po na speaking of heart, ang puso po ay physically and scientifically napakahalaga po nito. Tama ho, yung human heart po natin. Medyo konting information, alam ko yung iba sa atin dito, lalo yung mga nag-aaral at nakapag-aral na ay somehow alam na po natin yung kahalagahan po ng puso. Alam niyo, sa sobrang halaga po ng puso ng tao ay dinisenyo po ng Diyos na yung puso natin ay nasa gitna. Tama ho ba? Almost nasa gitna, medyo naka-incline lang daw ho ng konti sa left. Pero may protection po yan. Hindi yan inilabas ng Diyos. Pero sabi ho ng mga scientifico, ang puso kahit na ilabas daw ho pala with enough oxygen, ay kaya hong tumibok pa at magpatuloy. Yun po yung mayroon po mga ganung mga scientific studies po na ginagawa yung mga doktor. Pero sa sobrang halaga po nito, talaga makikita natin intentionally, gustong proteksyonan ng Diyos yung puso po natin. Kaya linagyan pa siya ng ribs. Tama ho ba? Nasa bandang gitna siya ng kaunti, linagyan pa siya ng ribs para po maprotektahan po yung mga puso po natin. At alam nyo, some of the information, ang average na timbang ho ng puso ng tao ay magkaiba daw ho pala yung average na timbang ng puso ng babae sa average na puso ng timbang ng lalaki. Sa babae daw po ang average ay 1/4 kilo, mga 250 grams. Yung puso. Pero yung lalaki daw, mas matimbang daw yung puso. Almost average po ito, nasa 330 to 350 grams yung timbang ng puso ng lalaki, lalo na yung adult. At ang size daw po niyan ay, ng puso natin ay yung average fist po ng tao. Ayan. Pagka ginanya, clinose yung fist, ay ito yung halos yung puso daw po natin. At grabe, sabi po nung mga nag-aaral po sa puso ay, kapag yung puso daw po pala nagpa-pump siya, sa sobrang tindi ng pump niya, yung para mong pinipiga yung tennis ball. Kumuha ka, nakahawa ka na ng tennis ball, di ba? Tapos pigain mo siya ng todo. Ganun daw katindi yung pressure. Every time na yung puso daw po natin ay nagbobomba ng dugo sa buong katawan ho natin. Kaya ganun ho kahalaga yung puso. Sabi mo sa katabi mo, napakahalaga ng puso mo. Ayan. Sabi mo sa kanya, ingatan mo ang puso mo. Ayan. At sabi pa po, some of the information, ang average daw pong pagtibok ng puso ng isang tao per day ay almost nasa 115 times. 115 times. At ito po yung isa po sa organs po ng tao na hindi nagpapahinga. Tama mo ba? Bakit? Kasi 24 hours siya. Kahit tulog ka na, nagtatrabaho pa yung puso natin. Naintindihan, At nagpapump pa siya ng todo.
No, at ang sabi, ilang liters lang naman ho yung dugo natin sa katawan, pero per day, kapag sinukat nyo daw ho yung number of liters ng blood na binobomba niya, ay makakaipon ka ng 7,600 liters of blood per day. So almost parang isang maliit na kwarto ho yun. No? 3 metro, palagay mo, 3 by 3 ay 9. So parang almost less than 9 square meters, ganun ho karaming dugo yung binobomba niya per day ng isang tao. No, ganun ho ka-powerful po yung mga puso ho natin. Naintindihan ho ba? Kaya po, kailangan ho talagang ingatan. No? Napakahalaga ng puso, kaya kailangan talagang ingatan. No po? At alam niyo po, no, ang number 1 cause of death sa buong mundo, base ho sa survey, ay wala hong iba, kundi ho sakit sa puso. Tama ho ba? No, yung mga tinatawag na cardiovascular diseases. Sa buong mundo ho yan. No, at ilang taon na ho na ang number 1 cause of death ng mga tao ay sakit sa puso. No po? At kaya ho, napakahalaga na some also additional information. Ang sabi pa daw ng survey, ang most heart attack na nangyayari ay tuwing Lunes. Kaya every Monday, kailangan mong i-relax ang sarili mo. Dahil karamihan daw ho ng atake sa puso, nararanasan yan tuwing Lunes. Na po? At mas dumadami pa daw ho siya, hindi ho ako nagsabi nito, survey po ito, pwede nyo pong i-check yan online. At sabi pa ho, ang araw ho ng Pasko, mas dumadami pa yung inaatake sa puso. Hindi ko alam kung bakit. Baka posibleng may nalulungkot, may sobrang nasasiyahan, o kaya napaparami ng mga bagay na pagkain na hindi nakakatulong sa katawan. No, hindi ko ho alam po yun. Pero yun po ang sabi ho sa survey. Na po, kaya po, mga kapatid, sabi nga ho dito, failure to maintain a healthy physical heart is very harmful to the body. Ulitin ko po ito. Sabi ho ng mga scientifico, failure to maintain a healthy physical heart is very harmful to the body. Kaya po napakahalaga ng ating pong pag-ehersisyo. Napakahalaga ng ating pong pagkakaroon po ng healthy diet. Napakahalaga po na minamanage po natin yung stress po natin po sa buhay para ingatan po yung puso natin. Kasi ulitin ko, no po, physically and scientifically, napakahalaga ng puso natin. No po? At alam nyo, hindi lang po physically and scientifically, even spiritually, makikita ho natin sa Bible, ang Diyos ay pinahalaga ng todo yung puso po ng tao. Naintindihan po ba? At alam niyo po, ang bilang, ang number of times na banggit po yung salitang heart sa Bible, specifically sa King James Version, ay almost 826 times. Na po? 800 plus na beses na nabanggit yung salitang puso sa Biblia, sa buong Bible, from Genesis to Revelation. No, kaya makikita ho natin na ang Diyos mismo talagang grabe ho yung gusto niyang sabihin patungkol sa puso natin. Naintindihan po ba? At ang isa po sa passage po sa Bible na makikita natin in the book of Proverbs chapter 4, verse 23, na po, basahin po muna natin po sa English. Ang sabay-sabay at malakas para kay Lord po yan. 1, 2, 3, go! Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yan. Sa Tagalog po, basahin po natin po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia. Sabi po, verse 23, muli, laksan po natin pagbabasa sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Napakalinaw po ng sinasabi ng Diyos sa Biblia. Sabi po sa Tagalog, napakahalaga ng puso ho natin. Kaya nung sabi ho ng Bible, sabi niya, ingatang mabuti. Kailangan nating ingatang mabuti yung mga puso natin. Physically and even emotionally, lalo na spiritually. Yan po yung tinuturo ho ng Diyos sa Biblia. Bakit daw po? At sabi yan, hindi lang kailangang ingatang mabuti, sabi alagaan pa. Naintindihan po. At sabi po sa English, balikan po natin po yung English version. So sabi ho dyan, sabi ho dyan, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Alam niyo po, ang puso po, pag nababanggit ho yung salitang puso sa Bible, ito ho yung gusto hong ituro ho ng salita ng Diyos sa atin po. Sabi nga ho nung nabasa ko, sabi niya, yung heart daw po, kapag nababanggit yung heart sa Bible, no, ito daw po isang invisible seat within our soul. No, ulitin ko invisible seat within our soul,
in which our emotions, our desires, our affections, and intents flow. Na po, so, pagka nababanggit ho yung salitang puso sa Biblia, na po, ito para daw pong may imaginary na pwesto o puwang o upuan sa kaluluwa ng bawat tao, na kung saan ang mga intensyon, ang mga affection, ang pagmamahal, ang pakikitungo sa kapwa, na po ang mga desire natin, ang mga pangarap natin, dito daw ho yan nagmumula. No, dito ho yan nagmumula. Kaya po napakalinaw, talagang very specific na palagi ang daming turo ng Diyos sa Biblia patungkol po kung paano natin iingatan na taalagaan ng puso. Kasi napakahalaga ng puso. Naintindihan po? Sabi mo ulit sa katabi mo, napakahalaga ng puso mo. Sabi mo sa kanya, sabi ni Lord, iingatan mo yan. Ayan, okay. Na po, alam nyo, sabihin nga ho dyan, no, ingatang mabuti at alagaan. Sabihin nga natin, ingatang mabuti. Sabihin natin, alagaan. Ayan. Alam mo, sa English, ang ganda rin ho nung sabi. Sabi po sa English, hindi ko alam kung ISV ba yun or NIV version ng English version. Sabi ho dyan, pakibalik po. Ayan, sabi yan, above all else. Sabi, guard your heart. Na po, kapag word for word na tinaghalog ho natin yan, sasabi, higit sa lahat ng bagay, kailangan daw ho nating bantayan yung puso natin. Alam niyo, sa totoo lang, ang dami nating binabantayan. Tama ho? Hello? Na po, intentionally or unintentionally, may mga binabantayan tayo araw-araw. Tama ho ba? Hindi ka lalabas ng bahay nyo, di ba? Sa bahay pa lang, di ba? Para mabantayan yung bahay mo, di ba? May pintuan ka na, may gate ka na, may doorknob ka pa. Ano pa? Ano pa yung mga security na meron ngayon? Di ba? May aso ka pa. Ano pa? Di ba? May CCTV ka pa. Tama ho. Di ba? Kung minsan sa sobrang takot pa ng ibang mayayaman, no, naglalagay pa ng electric fence yan. No, para lang talagang mabantayan nila ng todo yung bahay nila. No, bahay pa lang yon. Tama, hindi ka aalis ng bahay nyo, hindi ka magbabakasyon sa probinsya, nahayaan mo lang nakabukas ang bahay mo, babantayan mo ng todo yan. Ano pa ho yung mga binabantayan natin? Kung may sasakyan ka, may kotse ka, may motor ka, kahit bike, no, hindi mo yan iiwan basta-basta na lang. Tama ho ba? Ano pa yung mga binabantayan nating mahalaga po ngayon? Mga gadget natin, mga cellphone natin, ano pa? Mga passwords, lalo na. No, mga GCash account mo, mga bank accounts mo, talagang todo ka bantay niyan, todo mga PIN code pa niyan. No, mga verification codes pa. No, bakit? Kasi napakahalaga niyan na kailangan mo talagang bantayan. No, kung may pamilya ka, kailangan mo bantayan ng pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, mga anak mo. Diba? Na kung minsan nga, boyfriend, girlfriend pa lang, todo na bantay. Tama ho ba? Minsan crush pa lang nga, grabe yung pagbabantay mo, crush mo pa lang siya, talagang inaabangan mo kung ano yung kinain niya ng tanghalian, no? Ano yung suot niya ng damit, no? Kahapon, talagang todo ho tayo ng pagbabantay. Ang dami ho nating binabantayan dito ho sa mundo. Tama ho ba? Naintindihan ho ba? At hindi ho masama yan. Na po, hindi ho masamang bantayan yung mga mahalaga sa buhay po natin. Pero ang sabi ho ng Biblia na wag ho nating kakalimutan, sabi ho dyan, above all else. Sabi nga natin, above all else. Above all else. Yan, praise God. Na po, sabi tama po si nanay, sabi sa Tagalog, higit sa lahat. Sa lahat ng binabantayan daw ho na araw-araw sa mundong ito, dapat daw higit nating binabantayan yung puso ho natin. Sabi ho ng Diyos, sabi ho ng Biblia. Kung meron tayong binabantayan ng todo. Kung nag-spend tayo ng time para bantayan yung mga mahal natin sa buhay, mga mahalagang bagay sa atin, dapat ho nating higit na bantayan yung puso natin. At alam niyo po, no, ang sabi ho ng Oxford Dictionary, yung ibig sabihin daw pong to guard, ang definition niya is, pakinggan nyo, napakaganda. No, yung to guard o yung guard, na po, from Oxford Dictionary, sabi, is to watch over in order to protect or control. No, kapag sinabing bantayan o i-guard, na po, sabi ang ibig sabihin daw po nun is to watch over. Para daw, bakit mo titingnang mabuti? Para daw ho, maprotektahan mo at makontrol mo yung bagay. And another definition pa po ng Oxford, sabi, no, to guard is to protect against damage or harm. No, binabantayan mong isang bagay para maprotektahan mo sa mapanira at mapanakit
na bagay. No, kaya ho natin binabantayan. Pero alam niyo ho ba, ang original Hebrew word no po, ng to guard sa Bible, may kinalaman ho siya sa isang prison cell or isang jail, sa isang kulungan. No, ang original Hebrew word po niyan, palagi ho kapag nababanggit yung salitang to guard sa Ingles, ang ibig sabihin po niyan, kailangan mong imagine na para bang isang kulungan na kung saan may mga preso sa loob na kailangan mong bantayan. Bakit? Kasi during the Old Testament times, even hanggang New Testament times, no, kapag ka may isang preso na nakawala dyan at ikaw yung bantay, ang kapalit niyan ay buhay mo. Kaya po, maging jail guard during their time, hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Kahit anong antok mo, wag kang tutulog-tulog. Joke lang, hindi hindi, may mga kapatid ho tayo nandito, alam niyo na-appreciate ko kasi mga night shift to yan, kaya wag yung bibigyan ko pa ho ng kumot yan mamaya. may mga night shift ho na-appreciate, joke lang ho, na-appreciate ko ng todo na, biro nyo, galing pa sa trabaho dahil nasa call center, tapos aattend ng church talaga dahil sa sobrang love po nila si Lord. No po? Yan, okay. So, yun po yung ibig sabihin po dyan, no? Na, kaya po, ang sabi po ng Bible, to guard is, no, sabihin dito, no, to guard with all diligence, ang ibig sabihin is to watch as a prison guard or jail. No, yun ho yung ibig sabihin po dyan. No po? Alam nyo, yun nga ho, no, going back po dun sa, sabi, above all else, guard your heart. Sabi ho ng Biblia, sabi ho ng Diyos yan. Higit sa lahat ng bagay, kung meron tayong binabantayan ng todo-todo, yung puso daw ho natin. Bakit ho? Bakit ho ba kailangan bantayan yung puso natin? Alam niyo, kasi sabi ho ng Bible, in the book of Jeremiah, book of Jeremiah, chapter 17, verses 9 to 10, nasabi ho dyan sa Tagalog po muna. Sasabi ho dyan, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? No? Sabi ho dito, ito'y mandaraya at walang katulad. Diba? Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. No? Sabi ho, verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Diba? So, very clear ang Bible. Ang Diyos ang nagpapala ng buhay ng tao, pero hindi lang siya yung nagpapala. Sinasaliksik niya rin yung bawat isipan at puso natin. Bakit? Bakit ginagawa ito ng Diyos? Kasi going back, sabi ho doon, verse 9, sabi ho doon, bakit kasi yung puso daw ho ay mandaraya at walang katulad? No? Kung meron daw hong sinungaling, ay yung puso daw ho ng tao. Ubod daw ho ng sinungaling. Hindi ako nagsabi niyan. Ang Bible ho yan, pwede nyo i-check sa Bible nyo, lalo na pag-uwi nyo ng Bible. Pag-uwi nyo ng bahay, pwede nyo i-check ho yan. Naintindihan ho? Sabi ho ng Biblia ho yan. Na po, ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. So, hindi lang siya mandaraya, hindi lang siya na walang katulad. Sabi, bulok pa. Kaya ang sabi ho sa English, sabi ho sa English version, sabi, no, the heart is deceitful above all things. No? Ulitin ko sabi ho ng Bible na binasa natin kaganina, kung meron tayong binabantayan, dapat yung puso natin. At bakit kailangan bantayan? Kasi ang Bible na rin nagsabi, sobrang sinungaling ang puso daw ho ng tao. No? Yun ho yung sabi, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Kaya ho sabi sa Tagalog, walang lunas ang puso ng tao. No? Sabi, who can understand it? Na po, yun ho yung tinuturo ho at pinapaliwanag, pinapaalala ho ng Biblia po sa atin. No po? No, kaya alam nyo, kaya kung minsan, di ba na may mga kasabihan, sige, follow your heart. Sundin mo kung ano yung tibok ng puso mo. Mag-ingat ho tayo, napakadelikado ho nun. No? Sabi mo sa katabi mo, delikado yun. No? Hindi palaging sinusundan ang puso. Di ba? Alam ko, very familiar na ho tayo. Di ba? Minsan may nagpapayuhan, may problema. Tapos yung kaibigan mo, sasabihin ng isang kaibigan, sige, sundan mo yung tibok ng puso mo, follow your heart. So kapag ka-finalo mo yung heart mo, yung puso natin ay napakasinungaling at may sakit at walang lunas,
Ano hong kahihitnan po nito? Tiyak po kapahamakan. Mapapahamak po yung buhay natin. Hindi ho palaging pwedeng sinusundan natin yung puso natin. Na po? Kasi naturally, yung puso ng tao ay naka-incline ho sa kasamaan, sa pagiging makasarili. Spiritually speaking, ang puso ho ng tao may sakit. Hindi lang ho physically, but even spiritually speaking. Yun po ang tinuturo ho ng Bible. No? So bakit pa ho natin kailangang bantayan? So sabi nga ho dyan, no? Sabi ho doon, no, going back po muna doon sa Proverbs chapter 4 verse 23. Sabi ho, sa Proverbs 4, ayan. Sabi, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sa Tagalog po muli, basahin po natin muli sa Tagalog. So sabi ho dyan, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Bakit daw ho? Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sabi nga natin, bukal ng buhay. Mas malakas sigaw po natin, bukal ng buhay. Na po. So alam nyo, physically or scientifically, di ba yung puso natin, yan yung nagdi-distribute talaga ng dugo sa bawat cells ng katawan natin. No, kaya nga, alam nyo, di ba sa pagka sa ospital pumunta ka, may sasabihin sometimes brain dead. Di ba? So sila yung mga lantang gulay na. No, bakit? Kasi patay na yung utak nila, pero yung puso nila tumitibok pa, kaya parang buhay pa sila sa totoo lang. At sometimes, merong nabubuhay talaga kahit brain dead na. Merong mga pagkakataon na parang supernatural nagkakaganon. Naintindihan, no? Pero wala hong tinatawag na heart dead. No, may brain dead, pero walang heart dead. Naintindihan ho ba? Bakit? Kasi once na yung puso natin, no, na siyang pinagmumulan, no, na siyang nagtutulak ng bawat dugo sa bawat cells natin, ay huminto ho siya. So parang wala na hong supply, talagang wala na. No, kaya declared dead na po ang isang tao. Naintindihan ho ba? No, bakit to? Kasi sabi ho ng Bible, no, yung puso natin, no, ay ito daw po ay bukal ng buhay. Ito yung pinagmumulan ng buhay. Alam niyo po, sometimes, no, sa ibang salin ho sa Ingles, sabi ho doon, no, yung bukal ng buhay, ito yung source na tinatawag. No, at ito yung tinatawag po, the issues of life. No, yung mga issue ng buhay po natin. Alam niyo, sabi po in the book of Luke chapter 6 verses 43 to 45, sabi ho ng Bible, no, speaking of yung bukal ng buhay. So sabi ho dyan, samahan niyo po akong basahin po ng malakas at sabay-sabay po. Luke chapter 6 verses 43 to 45. 1, 2, 3, go! Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman o ng ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Very clear po ang Bible. Napakalino. Napakagandang passage po nito sa Bible. Alam nyo, makikilala daw ho ang puno. Doon muna tayo sa nabanggit ng una, sa mga naunang talata. Totoo ho yan. Alam nyo, lumaki ho kasi ako sa probinsya. No? Yung mga tiyahin ko mahilig yan magtanim. No? Talagang bata pa lang kami, tinuturuan na kami, etong halaman niya, ganito yan. Kaya talagang, no, yung medyo laking probinsya, dahon pa lang. Tama ho ba? Dahon pa lang, alam mo na kung anong halaman yan, anong puno yan. Na po? At lalo na, syempre, mas nakikilala mo yung puno dahil po sa bunga. Hello, minsan nakakalito pa yung dahon. Tama ba? Ang dahon ng kalamansi, dahon ng suha, dahon ng dalandan, parang magkakahawig kung minsan. Pero kapag ka namunga na yan, hindi mo pwedeng mapagkamalian yung suha sa kalamansi. Tama ho ba? So mas nagiging malinaw kapag kayong bunga. Yung pong sabi ho ng Bible, totoo ho yun. Makikilala mo ang puno kung ano yung bunga niya. At ganun rin daw ho yung tao. Makikilala mo yung tao sa laman ng puso niya. Pero paano natin malalaman yung puso ng tao? Sabi ng Bible sa Ingles, out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Sabi ho sa Tagalog yan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. No po? Meron kang gustong makilalang tao? No? Gusto mo maging ka-close? No? Sa ilang minuto o ilang oras, makinig ka lang na makinig sa kanya. No po? No, hayaan mo siyang magkwento, hayaan mo siyang magsalita. No po? At pakinggan mo mabuti yung lumalabas sa labi niya o sa bibig niya. Somehow, hindi naman pagiging judgmental, pero magkakaroon ka ng idea kung anong uri ng tao siya. Base sa lumalabas sa labi niya. Bakit? Totoo yung sabi ng Bible. Kung ano yung laman ng puso, kung ano yung nag-uumapaw sa puso, hindi yan mananatili sa puso. Kusang lalabas yan sa bibig. Hello? Naintindihan mo ba? Di ba makapansin ka, may mga taong para bang, di ba, very draining kausap. Diba? Para bang lahat na lang, lahat ng sama ng loob, lahat ng galit, di ba? Lahat galit sa gobyerno, galit sa araw, galit sa ulan, no? Galit sa baha, lahat na lang, galit sa aso nila, galit sa ipis nila. No, bakit? Kasi punong-puno posible siya ng galit sa puso eh. Bakit again? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? Magkakaroon ka ng idea, di ba? Makikita mo, no, ano ba yung klase ng tao to? Ano ba yung hilig niya? Di ba? Di ba? Kaganina natutuwa ako sa mga kaklase ni Hana eh. Medyo sabi, naalala ko ng konti yung usapan, lalo ng mga boys eh, no? Di ba? May mga computation pa eh. Di ba? Alala ko, biglang nag-flashback sa akin nung nag-aaral pa rin ako sa Mapua. No? Sabi ko, yung mga computation nila, mga sa air conditioning, mga ganyan. Sabi ko, talagang somehow, no, makikilala mo yung tao eh. No, hindi naman nagmamarites ka, hindi naman nagiging judgmental, pero hindi ho maitatanggi. Magkakaroon ka ng idea kung ano yung hilig niya, ano yung gusto nito, ano yung inaaral nito, ano yung palagi niyang pinanonood o posibleng pinag-aaralan. Naintindihan po? Hello, nandyan pa ho ba kayo? Nandyan pa ho ba? No po? Bakit? Kasi totoo ang sinasabi ng Bible. Ulitin ko, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya po babantayan ho natin po yung puso ho natin. Kasi kung ano yung ilalagay sa puso natin, mga kapatid, hindi ho yan mananatili dyan. Lalabas ho yan ng kusa. Lalabas ho yan ng kusa. Apo? So kailangan ho nating bantayan. Apo? Kaya alam nyo, sabi pa ho ng Bible, in the book of Matthew chapter 15, verses 16 to 20, sabi ho ng Bible, isang napakagandang talata pa ho nito ng Biblia. Samahan niyo po akong muli sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. 1, 2, 3, go. At sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala pa ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay dinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay. And next, sorry, yun na ho pala yun. Kasi one time, na po, ang dami ho yung mga religious Pharisees during time ni Jesus. No, ang daming puna sa Panginoong Jesus. Sabi nila, grabe naman kayo. No, sabi niya, parang kumbaga ipapara-praise ko ho ngayon, na kadiri naman kayo, kumakain kayo na hindi ba na naguhugas ng kamay? During their time, wala pa naman pong kutsara tinidor at mga chopsticks, wala pa eh. Talagang kamay lang sila eh. So talagang sa hygiene and even sa kanilang spiritual na mga culture, talagang kailangan nilang maghugas ng kamay. Kaso, ang problema ho, yung ilang mga disciples, dahil po yung mga disciples ni Jesus, mga fishermen lang, mga talagang, no, yung iba kumbaga pangkaraniwan o ordinaryong tao lang naman. No, na kumbaga pagka may pagkain siguro ho na talagang dakot na ho agad at kain na agad. So sabi ng mga religious Pharisees, yung mga pari during their time, pinupanan nila. Sabi na, grabe naman kayo. Na po, marumiyan. Sabi niya, yan nagpaparumiyan sa inyo. Kumakain kayo ng hindi naguhugas ng kamay. Kaya naging tanong tuloy ng mga disciples, sabi nila sa Lord, Lord, ano ba talaga yung nagpaparumi sa tao? Kaya ito ho yung context po nun.
Na po? Going back to sa verse 16. So ito ho yung context. No, anong sabi ho ng Biblia? Sabi ho ng Panginoong Jesus, sagot nila sa mga disciples. Sabi niya, pati ba naman kayo, hindi niyo pa rin maintindihan? Na po? Kaya po, sabi ho dyan, verse 17, hindi niyo ba nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay, saan daw pumupunta? Sa tiyan. Lalo na kapag kalinunok mo. No, pwede ka naman magpasok sa bibig, maya-maya iluluwa mo. Pero kapag kalinunok mo yan, walang ibang pupuntahan yan sa tiyan. No? And afterwards, no, sabi ho ng Bible, idudumi lang ho natin yan. Idudumi natin lahat yan. Ano mo pinapasok natin sa bibig ho natin? Nasusundan ho ba? At sabi ho doon muna kapatid, doon mo muna. Yan. Ayan, okay, tama ho pala. Sorry. Verse 18. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Hindi naman ho completely sinasabi ni Jesus, sige, kumain kayo kahit marumi, hindi ho yun. Hindi ho yung tinuturo ng Biblia. Pero ang pinopoint out ni Jesus dito, may mas higit na nagpaparumi sa tao. At kung ano yung higit na nagpaparumi sa tao, hindi yung mga kinakain natin, hindi yung pumapasok sa bibig natin. Kasi dudumi lang natin yan eh. Naintindihan mo ba? Ano ho yung nagpaparumi sa tao? Sabi diyan, yung lumalabas sa bibig natin. Bakit? Kasi nanggagaling sa puso ho yan. Ganun ho kalaga yan. Kaya po napakahalaga, ano ba yung mga bagay na pinapanatili natin sa puso ho natin? Ano ho yung mga bagay na laman ho ng puso ho natin? Na baka ito yung posibleng nagpaparumi ho sa tao. Bakit? Kaya nung sabi ho ng Bible, sapagkat sa puso, going back sa Proverbs 4:23, ano sabi diba? No, above all else, guard your heart. Because, sabi, for it is the wellspring of life. Sa Tagalog, ito'y bukal ng buhay. Naintindihan, no? Ito ho yung pinakabukal. Dito ho kadalasang nagmumula yung mga bagay na nangyayari ho sa atin. Mabuti o masama, dito ho nagmumula sa puso ho yan. Kaya sabi ho ng Bible, maraming kasalanan, sa totoo lang, dahil po sa laman ng puso. Yun po yung ibig sabihin po nito. Pakibalik ho muna doon. Yan. Sabi dyan, yan, next verse. Sabi, yan. Sapagkat, verse 19, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Diba? Yung mga hindi magandang iniisip natin, sa totoo lang pinagmulan yan, yung mga bagay na linalagay natin sa puso ho natin. Diba? Masasamang kaisipan, even ang pagpatay. No? No, yung mga taong nakakapatay ng tao, sa totoo lang, no, malaki yung possibility, nagtatanim sila ng todo ng galit sa puso. At iisipin nila yan hanggang sa dumating yung punto na gagawin na ho nila yung actual na pagpatay. Ano pa ho yung example? Even ang pangangalo niya, totoo ho yun. Wala hong immorality, wala hong sexual immorality na bigla ka na lang nagising ay na-commit mo na, hindi ho ganun. Malaki ho yung possibility may mga taong nakakagawa ng sexual immorality kasi ito yung dinedesire ng puso nila. At pagka dinedesire ng puso nila, hahanapin ang kanilang mga mata. Na po? At kapag hinanap ng kanilang mata, hahanapin ng kanilang katawan, kaya gagawin ho nila. Nasusundan ho ba? Pero uli, sabi ho ng Bible, galing yan sa puso. Even ang pakikiapid, maging ang pagnanakaw. Na po, kaya going back sa last verse 20, sabi ho dyan, no, yan, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri, iyan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. No, galing na ho sa Bible po ito. Mas nagiging marumin daw ho tayo sa paningin ng Diyos base ho sa mga laman ng puso natin na lumalabas sa labi natin at nagagawa ng ating pong mga buhay. Naintindihan mo ba? Muli sabihin mo sa katabi mo, bantayan natin yung puso natin. Yan. Yan. So, sabi ho dyan, alam nyo, ang isa ho sa tendency ho talaga, lalo na sa panahon natin ngayon, kapag ka meron hong hindi maganda nangyayari sa buhay ng isang tao, kadalasan pong ginagawa po ng tao ay sisihin ang mga tao sa paligid niya. Tama ho ba? Normal ho ito. Marami hong hindi magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, sa pamilya natin, sa pag-aaral natin o sa trabaho natin. Ang initial and normal tendency, maghahanap tayo ng mga taong masisisi.
No? Maghahanap tayo ng masisisi sa surroundings natin. Yung kultura, yung ibang tao, posibleng, di ba may mga anak na palaging sasabihin, kaya naman ako ganito dahil sa tatay ko, dahil sa nanay ko, dahil sa mga kapatid ko. Di ba palagi na lang dahil sa kanila. Pero bibihira yung tao, kaya ako nagkakaganito. Bakit? Kasi ito yung naging laman ng puso ko Bibihira po yun. At alam niyo kung bakit? Kasi sa totoo lang, kahit pa po, ito yung bunga talaga ng kasalanan. Hello? Andyan pa ho ba kayo? No, yung pagsisisi sa ibang tao, sa totoo lang, bunga yan ng kasalanan Kaya kapag binasa natin yung Bible, going back kay Adam and Eve, di ho ba? Nung nagkasala sila sa harapan ng Diyos, anong ginawa ho nila? Nagsisihan sila. Tama ho? Di ba? Sabi ng Lord kay Adam, sabi niya, anong ginawa mo? Anong sagot ni Adan? Sinisi niya si Eva. Ito kasing babaeng binigay niyo sa akin, tinukso ko Pinakain ako ng pinagbabawal na bunga Di ba? So anong ginawa naman ni Eva? Di ba? Nasisi na siya ni Adan. So naghanap siya na masisisi. No? Sinong sinisi niya? Yung ahas. Yan. Lumaki Sunday school. Very good ang teacher mo. Di ba? Sinisi niya naman yung ahas. Tama ho? Sabi ni Eva, ito kasi tinukso ko nitong ahas na to yung ahas wala nang masisi. Di ba? Tama ho ba? So talagang isa po sa bunga ng kasalanan ay yung paghahanap po talaga ng masisisi. Pero sa totoo lang, ulitin ko, ang sabi ng Bible, kung merong taong dapat na tingnan munang mabuti, yung puso ho natin. Kasi baka hindi naman dahil sa ibang tao. Bakit? Kasi baka naman dahil talaga sa mga bagay na pinanatili natin sa puso natin. Kaya nagkakaroon tayo ng mga bagay na masasabi nating problema po. At hindi magagandang pangyayari ho sa buhay po natin. Kaya alam nyo, tama ho yung sabi ho na basa ko. Sabi, what happens to us is far less influential than what happens in us. Ulitin ko, pakinggan nyo mabuti. Napakaganda ho nito. What happens to us is far less influential than what happens in us. No, yung mga bagay daw hong nangyayari ho sa atin, mahalaga yan, yes. Nakaka-impluwensya yan. Pero masigit daw hong nakaka-impluwensya kung ano yung mga nangyayari sa kalooban ho natin. Mas kailangan ho nating bantayan. At yung mga nangyayari po sa puso ho natin, kailangan ho nating i-check kung mabuti po yan. Naintindihan po ba? Yun po yung pinapaalala po ng Bible. At alam nyo, napakaganda po, no, dahil nasabi nga po in the book of 1 Samuel chapter 16 verse 7, a very familiar passage, pero napakagandang i-remind po ang bawat isa. Di ba normal sa tao, di ba para bang i-judge natin yung tao na base sa kanya pong outward appearance, di ba? Oy, mukhang matalino to. Bakit? Kasi palaging seryoso Di ba? Ay, mukhang makulit to. Kasi di ba parang, di ba? Minsan nagja-judge tayo according to physical and outward appearance ng tao. No? Imagine natin kung ganun kaya ang Diyos. Naku, masaklap po ang buhay po natin. Di ba? Kung ginajudge tayo according sa height, di ba? According sa color ng skin, no? Lagot na. No? According sa physical appearance, according sa dami ng kaalaman, sa pinag-aralan sa buhay, according sa talento, according sa kakayanan, according sa trabaho, lagot na, kawawa na ho tayo. Pero hindi ho ganun ang Bible. Ang Biblia, pinauulit-ulit niya. Kaya sabi ho ng Bible, sabi ho dito, verse 7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Bakit? Sapagkat hindi siya ang pinili ko. Ito yung context ng pinipili ni Prophet Samuel kung sino yung next na king. No po, kaya sabi diyan, si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. No? Bakit? Kasi ang pagtingin ng tao according sa physical appearance. No? Pero ang sabi ho dyan, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Napakahalaga. Paulit-ulit. Kaya talagang daming passage sa Bible. Na po? Napakahalaga ng puso ng tao. Bakit? Kasi sabi ho ng talatang ito, yan yung tinitingnan ng Diyos. Yan yung hindi kayang tingnan ng tao. Pero ang Diyos, kung merong higit na binabantayan po sa atin, yung laman ng puso ho natin. Naintindihan ho ba? Hindi ko ho alam kung ano ho yung ating pong mga
laman ng puso ngayon. Apo. Bakit tayo nandito ngayon? Hindi ko alam yung mga problemang pinagdaanan natin bago tayo nandito. Posibleng baka meron tayong mga galit sa puso, meron tayong mga hinanakit, meron tayong mga sama ng loob, meron tayong mga pusong hindi kaya po o nahihirapan po magpatawad, o kaya baka may mga laman ng puso tayo na napupuno tayo ng inggit, ng pagsiselos, ng pagre-rebelde, o kaya ng pride. Hindi ko alam yan. Pero alam nyo, ang sabi ho ng Bible, wala ho tayong maililihim po sa Kanya. Yung hindi kayang tingnan ng katabi mo, kayang tingnan ng Diyos. Kaya ang sabi ho ng Bible in Psalm 139, na po, konti na lang po ito, Psalm 139 verses 1 to 4. Sabi ho ng Bible, sabi ho napakaganda nung sulat po nito, isang awit po sa lumang tipan. So sabi, ako'y iyong sinisiyasad, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Napakagandang paalala ho ng Biblia, napakagandang paalala ho ng Diyos. Anong sabi ho dito? Sinisiyasat daw ho ng Diyos yung buhay natin, yung puso natin. At alam niya ang lahat ng bahagi ng buhay natin. Kahit yung pinakasekreto natin na hindi mo kayang sabihin sa best friend mo. Kahit yung mga bagay na ginagawa mo ng lihim, kapag nag-iisa ka na lang o kahit nasa madilim kang lugar, sabi ng Bible, lahat yan ay alam yan ng Diyos. Bakit? Kasi all-knowing ang God. Isa sa attributes niya yan. Isa siyang omniscient God. All-knowing po siya. Kaya sabi ho dyan, verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. So hindi lang yung puso, hindi lang buhay, maging yung iniisip natin, alam na alam ni Lord yan. Now, gusto kong sabihin, ang ibig sabihin mo niyan, alam ng Diyos kung ano yung iniisip mo ngayon habang nakaupo ka dyan at nakikinig ka sa akin. Alam ng Lord yung laman ng puso natin at alam rin ng Lord yung laman ng isipan natin ngayon. Wala ho tayong maitatago sa Diyos. Naintindihan po? Kaya sabi dyan, verse 4, napakaganda, di pa ako umiimik, yung aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Next passage, talon ho tayo in verse 13. Sabi, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo'y kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. So, sa sobrang kilala tayo ng Lord, ang sabi ng Bible, nung nasa tiyan pa daw ho tayo ng nanay ho natin, ay siya na yung humubog sa atin. Diba? Hinubog niya na tayo. Sa laman pa lang, nasa loob pa tayo ng tiyan ng nanay ho natin. Kilala na tayo ng Diyos. Ganun ho tayo kakilala ng Lord. No? Kaya kung sabi ho dyan, no? Kaya nga, sabi nga sa Bible, di ba? Sa Book of Matthew sa New Testament, no? Even the hairs daw po ng atin ay alam daw ho ng Diyos. Na po? At alam nyo, sa may mga English teacher tayo dito eh. Di ba? Pagka sinasabing, di ba, ang rule daw pala ng grammar sa English, kapag yung mga bagay na hindi mo mabilang, hindi mo na kailangan lagyan ng S. Katulad ng, ano yung example? Ha? Buhangin yan. Very good, galing ni nanay. Mga buhangin. Diba? Wala nagsasabing sands. Wala. Di ba? Sand lang. Di ba? Wala nagsasabing rices, di ba? O yung di ba yung butil ng kanin, di ba? Walang ganoon, wrong gramming 'yun. Di ba? Wrong gramming. Di ba? Bakit? Kasi kapag ang bagay daw hindi kayang bilangin ng tao, wag mong lalagyan ng S. No? Sa mga estudyante dito Katulad ng sand, hindi sands, walang ganoon. Sand lang. Ano pa example yung hair? Di ba? Walang sabing, pero pansinin niyo ho ito. Sabi ho ng Bible sa New Testament, but even the number of your hairs are numbered by God. Bakit? Hindi kayang bilangin ng tao ang bilang ng buhok natin, pero ang Diyos, bilang niya. Naintindihan mo ba? Bilang ng Diyos. Kaya hindi accidentally yung pagkakasulat sa New Testament that even the number of your hairs are numbered. Sabi ho ng Bible. Bakit? Kasi ganun tayo kakilala ng Diyos.
No? Alam niya yung bilang ng kakasuklay mo kaganina habang nakaharap ka sa salamin, kung ilan yung natanggal at ilan yung natira. Ganun siya ka-interested ho sa buhay natin. Kahit yung mga bagay na hindi mahalaga sa'yo ay inaalam ng Lord. Hindi ako nagsabi niyan, ang Diyos ang nagsabi niyan. Naintindihan mo ba? Sabihin mo sa katabi mo, kilalang kilala ka ni Lord. Sabihin mo sa Kanya, interesado ang Diyos sa'yo. Naintindihan po. Kaya sabi ho dyan, ito ho, sabi pa ho dito, no? Verse 14, pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Next verse. Sabi, ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Yan. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Yan, very clear. Alam ng Lord kung hanggang kailan ang buhay natin dito sa mundo. Diba? Alam na alam mo ng Diyos kung hanggang kailan ang itatagal ng buhay natin, ng bawat isang buhay natin sa mundo. Yun po yung ibig sabihin yan. Pagkat ito'y nakatitik sa aklat mong talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Next set. Talon ho tayo sa verse 23. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Napakaganda ho ng mga awit po na ito. Sabi nung gumawa ng author ng song na to, sabi niya, search me, O God, and know my ways. Na po? Sabi niya, siyasatin mo yung puso ko, O Diyos. Siyasatin mo yung puso ko. Tanggalin mo yung mga bagay na hindi nakalulugod sa'yo. Naintindihan mo ba? Pwede ho bang tumayo ho tayong lahat po ngayon? At sa ating pagwakas, another passage, and may invite the worship team na tulungan ho tayo muli sa panambahan. Bago ho tayo mag-pray. Last passage na ho ito. Last passage na. Alam nyo, dito ho sa church, sige, akit na lang ho kayo dito, mga sa worship team. Awitong muna tayo sa Lord bago tayo mag-pray. Alam nyo ho, dito tinuturo ko ho madalas sa church natin, pagka nag-aaral tayo ng Bible, ano ho yung sabi ho natin, madalas na naririnig, in every promise, wag kong sasagot yung ano dyan, yung original, in every promise, there's a premise. Ano po? Totoong rule po yan. Napakagandang paalala po niya. Ulitin ko, in every promise sa Bible, there is a premise behind that promise. Sa Tagalog, sa bawat pangako sa Biblia, merong mga panuntunan na kailangan mong intindihin. Kasi hindi lahat pwedeng i-claim mo automatically. Walang ganun sa Bible. Pero alam nyo, nung nagbabasa ako ng Bible, may remind ang Lord sa akin, may exemption akong nakita. May exemption ako nakita that in every promise there's a premise. Bakit? Kasi may gustong gawin ang Diyos sa buhay ng tao. Napangako niya na sa totoo lang, kahit wala kang gawin, pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo. At ano ho yun? Sabi po in the book of Ezekiel, chapter 36, verse 25. Sabi ho dyan, verse 25, sabi po, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Ito yung gustong gawin ng Lord. Gusto niya daw kung tayong wisikan ng tubig. Bakit? Para malinis. Malinis yung buhay natin, yung puso natin, yung isipan natin, lalo na. At alam niyo, napakaganda. Sabi pa ho dyan, aalisin ko rin ang mga naging mancha ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Yung mga idol sa buhay ng tao. No? Pagka sinabing Diyos-Diyosan, hindi lang yan literal na mga sinasambang mga rebulto o Diyos-Diyosan. Even anumang bagay, tao o anything, na dapat ang Lord ang nandun, pero kapag siya'y nandun, nagiging idol, nagiging Diyos-Diyosan. No, gusto tayong linisin ng Lord doon. Kaya in verse 26, sabi pa ho dyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong spirito. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. At masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. At kapag binasa niyo po yung verse 22 and 32, ang sabi ng Bible, very clear, napakaganda. Sabi ng Diyos, hindi yan dahil sa inyo. Hindi yan dahil sa inyo. Gagawin ko tong bagay na to kahit na
hindi kayo naging matuwid sa paningin ko. Kahit na hindi kayo sumusunod. Kung merong ninanais ang Diyos na gawin sa bawat buhay ng bawat tao dito sa mundo, sabi niya, gusto kong palitan yung puso nyo, sabi ho ng Diyos. No, kaya yung inawit natin, very, kumbaga naka-inline, naka-akma dun sa inaaral natin na kung merong gustong gawin ng Lord sa atin ay palitan yung puso natin, bigyan tayo ng pusong dalisay. Kasi ito yung higit na mahalaga at tinitingnan ng Diyos. Kasi maraming bagay na nangyayari sa buhay natin, sa totoo lang, kasi ito yung laman ng puso natin. Naintindihan mo ba? Alam mo, ulitin ko, hindi ko ho kayo kilala. Marami ho na dito ngayon, first timer, napilitan ka lang, na-invite ka lang. Pero tama ho, sabi nga ni Albert Einstein, God doesn't play dice. Wala hong aksidente. Ibig sabihin nun, wala hong aksidente ho sa Diyos. Wala hong aksidente ka, Lord. Alam ng Lord na sa araw na to, sa oras na ito, nandito ka sa simbahan na to, o nanunood ka sa tahanan nyo ngayon. Kasi naniniwala ko, may gustong sabihin ang Diyos sa buhay po natin po ngayon. At hindi ho masama na tingnan natin yung puso natin. Kamusta ho ba yung puso natin sa harapan ng Diyos? Ano ho ba yung laman ng puso natin ngayon? Mga bagay bang nakalulugod sa Lord? O may mga bagay na gustong tanggalin ng Diyos sa puso natin ngayon? Naintindihan mo ba? Hindi ko ho kayo kilala, pero I encourage you na tayo ay umawit muna sa Lord. Pakiusap ko, huwag niyo munang intindihin yung katabi niyo ngayon. At mahalaga, ang naniniwala ko ang Diyos nandito ho ngayon sa ating kalagitnaan. At meron siyang gustong sabihin at gawin sa bawat buhay na nandito ngayon. Naintindihan mo ba? Pwede bang palakpakan muna natin ng malakas ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Father, we worship you, Lord. Father, we honor you. Father, we give you praise. We give you glory. Amen. Awitan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus.
isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang aming pagpupuri, Panginoon. Amen. Yes, God. Yes, Lord. Panginoon, salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Father, we worship you, Lord. We give you glory. We give you the highest praise. Father, we magnify your name, Lord. Salamat po, Diyos. Salamat po sa inyong presensya. Salamat po sa inyong banal na Espiritu, Lord. Amen. Ayokong sayangin tong time na to. Mari bang tumingin mo muna kayo sa akin bago tayo manalangin. Ayokong sayangin tong time na to. Alam ko kung may kinakaugnayan, Lord, ngayon sa lugar po na ito. Maging ikaw na posibleng nanonood ka lang accidentally ng service na to. Baka posibleng kinakaugnay ho tayo ng Diyos. Hindi ko alam yung sitwasyon ho natin. Posibleng yung puso natin ngayon baka punong-puno na ng pagod, sa dami ng problema, dami ng pagsubok. O kaya naman baka yung puso ho natin ay ang dami hong tanong, mga bagay na hindi ho natin maintindihan. Alam niyo, gusto kong sabihin sa inyo na tangi pong Diyos lang ang makakapuno ng puso na yan. Tatama ho yung sabi ho ni Isaac Newton, sabi niya, ang bawat puso ho ng tao ay may vacuum. Na may space ho ang bawat puso daw ho ng tao. Na sometimes tong puwang na to, pinupunuhan natin ng pakikipagrelasyon, ng pakikipagbisyo, ng mga material na bagay. Pinipilit nating lagyan yung puwang na yun. Pero sabi niya, napakaganda sabi niya yung vacuum na yun, sabi ni Isaac Newton, sabi niya, it's the space that only God can fill. Ang Diyos lang ang pwedeng pumuno ng puwang na yun. Hindi mo pwedeng punuan ng anumang bagay dito sa mundo. Palaging parang may kulang. Alam niyo, ayokong sayangin tong time na to na gusto kong i-share rin. Nandito ho yung mga tiyahin ko, pinsan ko, at kapatid ko. No? Dito ho sila. Alam niyo, year 1989, nung pinapasok ko si Lord sa puso ko, hindi ho yun na itatanong ng galing ho kami sa isang broken family. Marami hong, kasi yung tatay ho namin ay dati hong mayor ho ng Tagaytay. So medyo may kaya ho yung tatay ho namin. Talagang very influential ho siya. At hindi naman lahat, pero dahil ho siguro sa influential siya, may position sa gobyerno, may pera, nagkaroon ho ng maraming pamilya. At isa lang ho kami sa naging pamilya ho ng tatay namin. At sa nanay ko ho, 5 kami magkakapatid. Nandito yung mga kapatid ng nanay ko. Ayan, talagang saksi ho sila kung paano ho kami talagang grabe ho yung buhay namin. Kasi maliliit pa lang ho kami, iniwan na kami. Mabait ho yung tatay ko. Ayan, sa sobrang bait lang siguro kaya namin naging asawa.
mabait ho siyang tao. Ginagalang ho namin po siya. Kaya lang talagang yun, hindi ho namin maipaliwanag. Iniwang kami ng tatay ko. Talagang grabe ho, nung iniwang kami, hindi ko na naabutan, pero yung ilang mga kapatid ko naabutan pa nila, yung talagang yung marangyang buhay to talaga. Andito ho mga kapatid ng nanay ko. Medyo talagang, nung yung tatay ko nasa bahay pa namin, marangya ho yung buhay namin. Talagang well provided ang lahat. Hindi kami namumroblema sa pera. Pero nung iniwang kami ng tatay ko, talagang grabe ho, talagang hindi lang kami bumagsak, talagang halos parang bumuon kami. Kasi ang dami hong pagkakataon, mula po pagkabata, talagang daming pagkakataon na naaalala ko. No, kapag umagahan, tanghalian, hapunan, halos wala kaming pagkain, wala kaming ulam, wala kaming bigas. Halos ganun ho kahirap yung buhay namin. Kaya nga ho yung nanay ko napilitan hong mag-alaga ng baboy sa loob ng bahay para lang ho kumita kami ng konting pera. Yung tiyahin kong nandyan talagang nagtatahik siya para kumita kami. Grabe ho. Talagang sobrang very supportive ng mga tiyahin ko sa pamilya ho namin. Yung kuya ko nagtinda siya dati ng dyaryo sa South Super Highway. Grabe ho, para lang kumita ng konting barya. Tapos yung mga kapatid ko, mga kapatid ko talagang nagbabanday sila sa palengke every time ng summer vacation, nagbabantay no, sa mga tindahan, ganun ho yung naging buhay ho namin. Talagang wala ho kaming kapera-pera at talagang napakamasalimuot yung buhay ho namin dati. No? Talagang, at alam nyo, dahil ho sa ganun, pangyayari, nagkaroon ho ako ng galit sa tatay ko. Maliit pa lang ako, galit na ako sa tatay ko. Hindi ho namin na pag-uusapan sa bahay ho yun. Pero grabe ho yung galit ko sa tatay ko. Sabi ko, hindi kami pala maghihirap ng ganito kung hindi niya kami iniwan. Hindi niya kami iniwan. Kasi talagang grabe ho. Pagka nag-aaral kami sa school, wala kaming baon, puro tubig lang. Mga uniform namin, mga pinanghingi lang, mga notebook namin, mga tahi-tahing notebook. Ganun ho kahirap ho yung buhay ho namin. At grabe ho, lumalaki ako, galit na galit ako sa tatay ko. Ang galit ho pala, kapag hindi ka natuto magpatawad, lumalalim siya at nag-uugat siya. Guugat siya. Grabe ho. Ako yun yung naranasan ko. Una, galit lang ako sa tatay ko hanggang di ko namamalayan. Galit na rin ako sa mga kapatid ko. Galit na rin ako sa ang daming tao. Parang galit na rin ako sa gobyerno. At alam niyo, dumating ko sa point, galit na rin ako sa Diyos. Galit na rin ako sa Diyos. Ayoko magdasal. Ayoko nagsisimba. Sabi ko, kung totoong mayroong Diyos, sana dapat hindi niya kami pinabayaan. Bakit niya kami nahayaang maghirap? Nung time na yun, habang lumalaki ako. Pero hindi ko ho alam, yung nanay ko tsaka isang kapatid ho namin ay nakadalo ng isang ganyang church. Accidentally, nakikinig ho siya ng radyo na merong preaching ng Word of God. At naturuan siya magbasa ng Bible at manalangin. At alam nyo, mga kapatid, no, talagang dun ho nagsimula. Talagang gumalaw ho yung Lord sa buhay po namin. Pero alam nyo, nung habang lumalaki nga ho ko, dahil yung galit ko, alam nyo, hindi ko maibuhos sa loob ng bahay namin. Kapag ka lumalabas ako, dun ko ho binubuhos. Nung high school ho ako, napasama ko. Kasi para bang may hinahanap ako na hindi ko maintindihan. Hindi ko siya maintindihan Hindi ko masumpungan sa bahay namin. No, hindi ko masumpungan sa anong hinahanap ko. Akala ko kapag may mga barkada ako, magiging masaya na ako. Alam nyo, high school pa lang ako, nag-member ako ng fraternity. Binugbog ako doon, pinadala ko doon, at doon ako na unti-unting natutong magbisyo. Doon ako unti-unting naturuan ako ng mga hindi magagandang barkada. Yung mga founder pa namin doon sa school, sila pa yung nagbabagsak ng marijuana sa community. Grabe ho, naging magulo ho yung buhay ko rin at parang wala na hong pag-asa. Walang pag-asa. Maging yung pamilya ho namin dati, talagang parang napakadilim ho ng kinabukasan. Parang walang pag-asa. Pero alam nyo, talagang himala ho ng Diyos. Glory to God lang ho ito. Biyaya lang ho ng Lord. Nung yung nanay ko nagsimula hong umattend ng ganitong church, ganitong klase ho ng church. Gaya nga sabi ko kaganina, nagsimula ho siyang, natuto ho siyang magbasa ng Biblia at manalangin personal talaga sa Panginoon. At simula nun, unti-unti, lahat kami magkakapatid, unti-unti niya kami dinadala sa church. Every Sunday, lakad lang kami. Layo yun ng church na pinupuntahan namin, lakad lang.
Unti-unti. At pinagpe-pray ho kami. Alam ko talagang araw-araw. Wala hong palya. Yung nanay namin pinagdadasal kami isa-isa. At hanggang dumating yung time nga po, 1989, nung nakasama rin ako ng isang youth camp. Gawain noon ng mga kabataan. Doon ko personal na tinanggap si Lord sa buhay ko, sa puso ko. At nakita ko yung pagpapala ng Diyos sa pamilya namin, maging sa buhay ko. Hindi ko kinikwento to. Alam mo, ng mga kapatid ko yan. No, hindi ko kinikwento to. Hanggang ngayon, wala ko kaming pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Maging lalo na ako, wala akong pwedeng ipagmalaki sa inyo, sa inyong harapan. Pero ho, ito lang ho kasi yung ginawa ng Lord. Ito lang ho yung bunga ng pagsuko ng puso namin sa Panginoon eh. Naintindihan mo ba? Kaya ho kinikwento po ito. Alam niyo, yung kuya namin, biyaya ng Lord, na po, nakapag-aral siya, nakapagtapos ng kolehiyo, naging doktor ho siya. Tapos tinulungan niyo ho kami talagang tiyaga, mga tiyahin ko, nagtulong-tulong ho kami na makapagtapos ng pag-aaral. Sumunod ko kapatid, naging chemical engineer po siya. Sumunod ko kapatid, yung nandyan dentista ho siya, naging dentist. Yung doon ko ho kapatid, naging nurse, nasa Amerika ho siya ngayon. At ako, biyaya ng Lord. Sabi ko, napaka-imposible. Talagang napaka-imposible ho talaga. Sabi ko, ako yung pinaka-mahina ang ulo sa magkakapatid eh. Graduate ako sa Mapua ng Mechanical Engineering. And even yung pagkapasa ko ng board exam, sabi ko, biyaya lang talaga ng Diyos. Biyaya ho ng Lord. At siya ho yung nagbago ng buhay ko. Siya ho yung nagbago ng puso ko. Yung mga bagay na hindi ko kayang tanggalin mag-isa, nung pinagkatiwala ko yung puso ko sa Panginoon, siya yung unti-unting nagtanggal. Hindi man bigla. No, kasi dati, napaka-palamura ko, napaka-sinungaling kong tao, punong-puno ko ng galit sa puso. Hindi man bigla, pero unti-unti, binago ng Lord yung puso ko. Kaya alam niyo po, 1989, tumanggap ako sa Panginoon, pinapasok ko siya sa puso ko. Doon nagsimula sa buhay ko. At unti-unti, kaka-attend ko ng church, nag-decide ako, sabi ko, Lord, gusto kong maglingkod sa'yo. Ang daming nagtatanong, mga kaklase ko, mga kamag-anak namin, ako, kala ko ba graduate ka ng Mapua? Kala ko ba board passer ka? Ba't ka nagpastor? Kaya alam kasi nila, wala hong sweldo ang pagpapastor. Sa totoo lang, allowance lang ho ang natatanggap po namin dito. Kung yung mga nag-iisip na pagka nagpastor ka, pagkakakitaan, hindi ho totoo. Kasi nungalingan yun. Kasi pagka nagpastor ka, allowance ang ibibigay ng church sa'yo. Pero hindi ako pinabayaan ng Lord at hindi ako pinabayaan ng church na to. Naintindihan mo ba? At nagpastor ako, sabi ko, ang dami kong takot. Sabi ko, Lord, gusto kong maglingkod sa'yo kasi bakit? Kasi naniniwala ko kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, maging sa pamilya namin, sa mga kapatid ko, pwedeng gawin ng Diyos sa maraming tao. Sa maraming pamilya, sa maraming kabataan. Pwedeng gawin eh. Kasi nakita ko, napatunayan ko mismo eh. Naranasan ko mismo yung tulong at himala ng Diyos eh. Sabi ko, year 1999, nag-decide ako magpastor. Talagang, nung nagpapaalam pa nga kami, umiyak pa yung nanay ko eh. Umiyak pa yung nanay ko, nasa Prayer Mountain kami. Pero biyaya ako ng Lord. Kasi, hindi ko maalis siguro na nag-aalala yung nanay ko. Paano ka kung magpapastor ka? Paano ang buhay mo? Paano magiging pamilya mo? Paano magiging anak mo? Punong-puno rin ako ng takot ng totoo. Sa totoo lang, ang prayer ko, Lord, sanay ako sa hirap. Pero ang panalangin ko, Lord, sana yung pamilya ko ay huwag mo namang hayaang dumaan rin kami ng todo-todo sa hirap. Kaya one thing na sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Yung pamilyang bubuin ko ay pagpalain niyo naman. Tulungan mo ko, hindi ko kayang pag-aralin mga anak ko. Kaya nga, alam niyo, part ng testimony ko, sabi ko, Lord, napakabuti ng Diyos. Kasi totoo yun, wala ho kaming pera. Kaya talagang biyaya ng Lord yung anak ko talagang biyaya ho ng Diyos na ngayon finally nakapagtapos siya ng pag-aaral sa PLM na po. Ng BS Psychology. At sabi ko, may blessing ba? Kasi graduate ho siya ng magna cum laude. Pwede bang palakpakan natin yung Lord po? Moment namin po ito. Hayaan nyo naman. At grabe ho, yung misis ko, sabi na may bonus pa, nakagraduate po ng teacher at nakapasa ng LET. At yung anak ko, na magka-college na rin, yung bunso ko ang anak, si Carl yan. Talagang napakabait ho ng Diyos. Talagang tunayo yung sabi ng Diyos na ang sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya tinataboy. Pero alam niyo, higit po sa lahat ng himalang tinanggap po ng Lord sa amin,
na binigay niya sa amin, lalo na sa buhay ko, ay yung binigyan niya ako ng katiyakan na kung sakaling mamamatay man ako, kahit ngayon, nakakatiyak ko kung sa langit ako pupunta. Kahit ngayon, binigyan ako ng Diyos ng katiyakan at kapayapaan sa puso. At alam niyo ho, ito ho yung good news. Hindi ho ko tiyak na pupunta ako sa langit kasi naging mabait ako. Hanggang ngayon, nakakagawa pa rin ako ng mali, ng kasalanan. Pero kasi ho, ang pagpunta ho kasi ng langit, sabi ng Bible, the book of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ito'y kagandahan lang ng loob ng Diyos. Ito'y biyaya lang. Ito'y regalo. Ibig sabihin, walang bayad. Walang taong pupunta ng langit kasi naging mabait ka. Kasi wala hong naging mabait sa atin completely. Naintindihan mo ba? At gusto kong sabihin rin sa inyo, hindi po relihiyon ang magdadala sa atin sa langit. Hindi ho relihiyon. Tinitiyak ko sa inyo, tinitiyak ko sa inyo, maging kayong mga nanonood sa inyong tahanan, tinitiyak ko 100%, basahin nyo at aralin ng Bible. Wala hong pupunta ng langit dahil sa relihiyon. Tinitiyak ko, pagka humarap ho tayo sa Diyos, hindi niya tatanungin anong relihiyon mo. Ano bang samahan ng pinupuntahan mo? Sino bang hari? Sino bang ministro? Sino bang pastor? Hindi ho, ganun ang itatanong ng Diyos sa atin. Kasi ang tinuturo ho ng Bible, hindi reliyon, kundi relasyon. Very clear, relasyon. Relasyon. At magkakaroon lang tayo ng relasyon sa Diyos. Ang sabi ng Bible, the book of John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at sumampalataya ay pinagiging anak ng Diyos. Kailangan mo siyang tanggapin sa puso mo ngayon. Naintindihan mo ba? Kailangan mo siyang tanggapin sa puso mo ngayon. At gusto kong sabihin sa iyo, kapag ka pinapasok mo siya sa puso mo ngayon, hindi mo ito pagsisisihan. Yung mga ginawa ng Diyos sa buhay ko, sa pamilya ko, maging mga sa taong nasa paligid mo, ay pwede rin gawin ng Lord sa iyo. Naintindihan mo ba? At ulitin ko, ang magsisimulang gumalaw ang Lord sa iyo kapag ka inanyayahan mo siya sa puso mo sa mga oras pong ito. Naintindihan po? Pwede bang lahat po tayo ngayon ay yumuko at pumikit sa mga oras pong ito? Huwag niyo ho munang intindihin yung katabi mo. Huwag niyo ho munang intindihin po sila. Naniniwala ako na hindi ho aksidenteng nandito tayo ngayon. At tiyak rin ho na meron nung kinakaugnay ang Lord sa mga oras pong ito. Kung nandito ka ngayon, nais mo na papasukin si Jesus sa puso mo, hindi mo pa nagagawa to ever. Hindi mo pa siya completely or 100% na pinapapasok sa puso mo. Pero kung ito yung gusto mong gawin ngayon, kapatid, hindi na mahalaga kung ano yung sitwasyon mo sa buhay. Hindi na mahalaga kung ano yung pamilyang pinanggalingan natin. Ang mahalaga yung puso natin sa harapan po ng Diyos. Kung gusto mong maranasan ng Lord completely sa buhay mo, kailangan mo siyang papasukin sa puso mo. At muli, kung ito yung desisyon mo, pwede kang sumunod to na ito sa simpleng panalangin na lumalabas sa labi natin pero nanggagaling sa puso natin. Pwede hubad natin gawin habang lahat tayo ay nakayuko at nakapikit. Sabihin natin, Panginoong Jesus, iulitin natin, laksan ho natin. Para kay Lord po yan, napakikinggan ho tayo ng Diyos. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin. Panginoon, inaamin ko po, ako ay nalayo sa iyo dahil sa aking mga nagawang kasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Simula po pagkabata hanggang sa mga oras pong ito. Binubuksan ko po ang aking pong puso. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa puso ko ngayon at inahatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Maraming salamat po
sa pangalan po ni Jesus. Amen. Manatili ho tayo nakayuko at nakapikit. No? Ako na lamang hong mananalangin. At gusto kong ipanalangin personal. No po. Pwede bang yung seriously sumunod ka sa prayer na yon na nanggagaling sa puso mo? Pwede bang taas mo yung kamay ngayon? Gusto lang kitang ipagdasal sa mga oras pong ito. Amen. Salamat po sa mga kamay na yan. Sige, huwag kang mahiya. Kung sumabay ka sa panalangin ka ganina na nanggaling sa puso mo, gusto lang kitang ipag-pray. No? At gusto ko lang pong pagdasal pa kita ng higit pa. Sige ho, lahat ho yung sumunod sa prayer ng pagtanggap at pagsuko ng buhay ka ganina. No, by heart, sa puso mo, sumunod ka. Sige, taas mo lang yung kamay mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka lalapit dito. Walang nakatingin sa'yo. Ang Diyos na ngayon nakakaalam at nakatingin sa'yo ngayon. Sige, maaari ho natin taas ng kamay natin. Mag-e-end lang ho tayo sa prayer. Amen. Lord, salamat po. Panginoon, salamat, O Diyos, sa oras at araw po na ito. At Lord, salamat po sa mga nakataas ng kamay na tumanggap at sumunod sa panalangin. Lord, hinihiling ko po, Panginoon, na Lord, ang iyong kapangyarihan at ang iyong banal na Espiritu ay patuloy pong magministeryo at magpala po sa kanila, Panginoon. Tunay nga po na ipakita niyo po sa kanila na kayo po yung totoo, kayo po yung buhay na Diyos, kayo po yung makapangyarihan na Diyos, kayo po yung magdadala sa amin sa langit balang araw, Panginoon. And Father, I pray, God, uuwi kaming taglay ang iyong masaganang biyaya at pagpapala at pagmiministeryo ng kapangyarihan niyo po, Panginoon. Aming Ama, salamat po, Diyos. Salamat po sa mga kamay na gumamit kayong marami kapamaraanan para patuloy silang lumago sa pagkakilala sa iyo. Bigyan mo sila ng kauhawan sa iyong mga salita. Lord, dali mo sila sa mga tamang church kung saan sila po'y patuloy na lalalim sa iyong mga aral at turo sa Biblia, Panginoon. Hindi po sa turo po ng tao, O Diyos. Panginoon, maraming salamat. Alam ko pong nandito po kayo. And Father, I pray, Lord, pagpalaan niyo yung simpleng mensahe niyo po sa bawat isa sa amin ngayon. Tulungan niyo nga pong kami na magbantay sa aming pong puso, Panginoon. And Father, Lord, pawiin niyo po ang lahat ng kabigatan, lahat ng mga pag-aalinlangan, mga pagtatanong at pagdududa. Maging ang kawalan ng pananampalataya sa iyo, pawiin niyo po, O Diyos. Gaya nung inawit namin kami kanina, Lord. Bigyan mo po kami ng pusong dalisay. Bigyan mo kami ng pusong masunurin. Hallelujah, hallelujah. Jesus, salamat po. Pwede ba for the very last time, awitin po natin yung inawit natin. Gawin natin itong panalangin sa Panginoon. Kung gusto mong itaas yung kamay mo, huwag kang mahiya. Tinataas mo yung kamay na yan para sa Lord. Awitin natin for the very last time. May this be a prayer of our hearts bago ho tayo umuwi. Tayo umahawit pa minsan pa before we finally end in prayer. Hallelujah, Jesus. Amen. Yes, God. Yes, Lord. Panginoon. Isang pusong tapat Siya nga po, Diyos. na sa'yo'y nagmamahal. Siya nga po, Diyos. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang, Yes, God. Yes, God. Panginoon, salamat, Lord. At hayaan niyo nga po, Ama, na ang patuloy niyo pong masaganang biyaya ay paranas po sa amin. Lord, i-bless niyo po ang bawat isang nandito, maging lalo na yung mga first-timer na nakasama namin sa panambahan.
Kayo po, Ama, ang patuloy pong kumaugnay sa kanila. Lord, alam ko po na limitado po yung mga labi ko, yung kaisipan ko, kakayanan ko. Pero, Father, I believe na kayo po yung higit na makapangyarihan, Panginoon. At kaya niyo pong sagutin ang posibleng mga katanungan namin, mga hindi namin maintindihan. Father, I pray, Lord, na kayo po yung higit pong magpakilala po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen.